Ayan, hula-hula tayo ngayon. Ayan o, mga hula-hula ni Tarot. Okay, lagay lang no ang inyong mga gustong ipahula, no? Ayan. Ayan, pakilagay lang sa inyong gustong ipahula. Hello po, Battery Discord. Ayan, ngayon lang tayo ulit nakabalik sa ating live. Ayan, bago pa natin mag-start sa ating hula, mag-ritual muna tayo. Ayan, gumagamit tayo ng panihag. Ayan, pakilagay lang ninyong magsuot muna ako ng abundance or protection sa ating sarili, no? Bago tayo mag-start. Suotin muna natin ang ating protection. Ang ating mga salamangka. Ayan. Okay, bago natin maghuhula, no? Paki-tap-tap na lang dyan. Ayan. So, bago tayo maglagay muna tayo ng, mag-healing muna tayo. Okay, mag-healing muna tayo. Bago tayo mag-start sa ating hula ngayon. Ayan, maraming salamat sa ating nag-tap-tap at nag-share sa ating live, no? Ngayon lang tayo ulit nakabalik sa ating, namimiss nyo, no? Ang ating pabasa, no? Ang ating tarot. Matagal-tagal tayo, no? A few years na hindi tayo nakabalik ulit sa ating live. Ayan. Ayan, maraming salamat sa ating top dyan, ang ating nag-share, no? Sa ating live at saka nagbibigay ng palipad. Okay, mag-wishing, pwede tayo mag-wishing hand, no? Mag-wishing thumb tayo. Ito ang ating wishing thumb. At ang ating mga pangpaswerte. Nandito po. Ayan, no? Bago tayo gumamit ng ritual, so maghanda muna kayo ng isang basong tubig, no? Para sa ating ritual or ating healing, no? Ang ating healing bago tayo mag-start sa ating hula. Ayan, no? Pang mga panaga natin, nandito yung ating mga panangga sa atin. Ayan, maraming salamat sa nagsisend sa atin, no? Maraming salamat. Okay, bago pa natin mag-start ang ating hula, no? Muna tayo, ritual muna tayo, no? Magbigay muna tayo ng paunang lunas, no? At free lang ito, no? Yung ating unang lunas, okay? At magamit muna tayo ng ating ritual or ang ating panihag. Ayan, no? Sana may maraming mag-join sa atin para ito ay free lamang, no? Ang ating Okay, maraming salamat sa nag-share sa ating live. Ayan. Okay, patap-tap na lang.
Okay, bago tayo mag-start sa ating hula, mag-ritual muna tayo. Okay, kumpleto ang ating gabay, no? Kumpleto ang ating gabay. Ayan. Okay, kung meron na po kayong isang basong tubig para mag-start na po tayo para hindi masayang ating oras. Ayan. Okay, mag-ano po na kayo, maghanda kayo ng isang basong tubig, no? Yung clear glass ang ating gagamitin lang para ito ay mabisa, mabigyan natin ng ritual. Para ito ay mabisang gamot or protection kung ito ay may mga karamdaman. Yan po ang ating gagamitin, no? Upang palakasin muli ang ating spiritual or ang ating pangatawan, no? Kung ito ay galing sa mga masamang espiritu or mga masamang elemento, pwede nating gagamutin natin yan galing sa ating ritual, no? Ang ating Latin, no? Para mabigyan tayo ng lakas at iwasan natin or protection, mabisang protection ito, no? Sa mga taong may mga matinding galit, no? May mga matinding galit, may matinding puot, no? Sa inyo. Upang kayo ay mabigyan ng matinding sakit or karamdaman, no? Mga inggit at galit yan, no? Sa atin. Okay, ito ay mabisa, no? Okay. Okay, kung may basong tubig na kayo dyan, mag-start na tayo sa ating hula. Sa ating ritual. Okay, kung may mga karamdaman kayo at maswerte kayo, no? Kung nandyan pa kayo, maswerte kayo dyan kasi kayo ay ang unang mabigyan ng panglunas. Okay, kung may basong tubig kayo, takpan ninyo sa kaliwang kamay ang inyong baso para mag-start na tayo sa ating ritual. Okay, ilagay lang ninyo ang basong tubig sa inyong kaliwang kamay at banggitin pangatlong beses ang inyong pangalan. Para ito ay mabigyan ng ritual at mabigyan ng enerhiya, no? Galing sa atin. Okay, bigkasin pangatlong beses ang inyong pangalan. Awila klatura hinas nabis konsepta ora pro nobis Deum bibigosum Santo Cristo Miso Cristo Malco Matium Juanim protection bibigosum Santo Cristo Miso Cristo Malco Matium Juanim Awila klatura hinas nabis konsepta ora protection bibigosum release. Okay, ayan, no? Pagkatapos, inumin nyo ang tubig. Kaya yan, inumin niyo ang tubig, no? Pagkatapos, inumin niyo ang tubig. Kung ito po ba ay may lasa, no? Kung ito ay mapait ang tubig, yan po ay may matinding
may matinding balakid or galit ang sayo. Kung ito ay matamis-tamis ang tubig, ito ay napakaganda, no? Walang ano, no? Walang nangyayari sa iyo or walang something na iniinggitan ka, wala kang kalaban, no? Kung ito naman ay parang upload, no? Or something na matabang at saka yung nagkahalo yung tubig na nalasahan ninyo, yan po ay may matinding paparating na posibleng kukontrahin ka, no? Or something na ganon. Okay, mag-ingat-ingat ka. Yan po ang mga posibleng maramdaman niyo sa tubig. Okay, mag-start na tayo sa ating hula ngayon. Okay, sa gustong magpahula, ilagay lang ang inyong gustong ipahula, no? Wag ilagay lang ang inyong gustong ipahula, pero bigyan mo lang ako ng 5 to 10 pababa yung number, no? At saka ilagay ninyo ang inyong gustong ipahula. Okay. So yan lang po, no? Madali lang po ito, no? Ang ating taktika dito sa ating live. Okay. Okay, ang siyang unang mahuhulaan natin, ang siyang magbibigay, no? Ang siyang unang magbibigay sa kanyang gustong ipahula. Okay. Ayan, maraming salamat sa ating nagtatap-tap sa ating live. Ayan. Okay, love and career po. Ayan, Jessica, maraming salamat sa iyong balandra or palipad. Love and career po. Okay, bigyan mo ako, Jessica, ng number, no? Isa lang number, 10 pababa. Okay, bigyan mo ako, Jessica. Inantay ko lang yung number mo. Okay, 8. Kan Jessica ay 8. Okay, ito ay para sa iyo, love and career. Okay, from the Jessica, ito ay para sa iyo. Sana ay mabigyan tayo sa ating mga gabay at aligabay upang mabigyan ka ng magandang hula ngayong taong 2024. Ito ay unang panghuhula natin ngayon sa papasok na taong 2024. Okay. Bago ko naman sasabihin para sa iyo ang ating hula para sa iyo, Jessica, ito ay sana ay nakainom ka sa tubig, no, kanina at nakaabot ka sa ating ritual, no, para ito ay mabisa at kumpleto mo yung ating ginagawa natin dito, no, sa ngayong hapon. Okay, Jessica, ang unang pinapakita dito sa iyong gabay ay ikaw ay daw sa iyong love, no, sa love po ito. Ito ay nakagapos ka pa rin, no, sa nakaraan. Sabi dito, nakagapos ka daw sa iyong nakaraan. Ito ay hindi ka po daw makatawid-tawid. Ibig sabihin, ito ay may kaugnayan pa rin, no, sa dati mong nangyayari sa iyong pag-ibig. Okay, yan po ang unang pinapakita. Pangalawa, ito ay sa pag-ibig pa din. Ito ay mga posibleng pangyayari na dapat mong bigyan ng oras daw or pansin yung pag-ibig ninyo na pagsasama, no, sa iyong jowa. Kasi sa nandito ay lumalayo na po yung tawag nito, yung tamis. Kasi po dahil po sa mga sa pera or dahil sa trabaho, yan po ay mga kadalas ninyong nababahala, no? Yung pag-ibig na yon. Okay, ito ay sa career naman. Para sa career mo naman, nakikita natin dito, confident ka naman, no, sa iyong career kasi nakikita natin dito, palaging may motivation ka, may dalang tawag nito, may dalang positibo sa buhay. Posibleng madali kang makikita ng trabaho. At nakikita natin dito sa career, huwag mong subukan yung sarili mo or ibigay or bigyan mo ng tamang panahon dahil nakikita natin dito, posible pong na-over, ka lang po, no? Parang something na overconfident ka sa iyong buhay, posible pong madali kang makahanap ng trabaho dahil siguro sa iyong kampante. At nakikita natin dito, posible pong may taong magluluklok sa iyo or posibleng dadalhin ka sa maling daan. Okay? So ito ay madaling daan at hindi pa nangyayari sa iyo ito. Pero ito ay posibleng mangyayari at hindi mo alam dahil ito ay may mga tentasyon, no? Ilayo ka daw sa tentasyon. Posibleng lumalayo ka na lang sa tentasyon na ito dahil po ito ay posibleng ikapahamak sa iyo. At nakikita natin dito ang mga future na darating sa iyo ngayong taong 2024 ay posible pong magbabago sa buhay, no? Sa araw ng December at saka August at saka December, ito ay posible pong may mga maraming
swerte na darating sa iyo at posible pong sa career mo ay posibleng tumatawid ka daw sa ibang lugar or posibleng tumatawid ka sa dagat, posibleng makapunta ka sa ibang bansa or posible ding makapaulit-ulit or maka-cross country ka sa iyong future. O ito po yung future or career mo at posible pong matutupad na daw yung mga matagal mo nang nangyari. Ito ay natutupad na pero ito ay posibleng mangyayari ulit at paulit-ulit po daw ito at bigyan ka daw ng magandang swerte ngayong taong 2024. December at saka August yan po ay posibleng papasok at dudoble po yung swerte mo. So ayan Jessica, maraming salamat sa iyong paniniwala at nandito ang galing po. Ayan, maraming salamat. Ito ang ating hula, no? Ang ating tarot boy. Nandito ulit tayo sa taong 2024, unang panghuhula natin ngayon. Okay, sa sunod naman ang ating babasahin. Ayan. Okay, maraming salamat sa ating patap-tap at pagpapalipad at pagbabalandra dyan. Okay, kay Mayang. Okay, Mayang. 7. Pagsama ba kami ulit ng asawa ko at may naramdaman pa ba siya sa akin? Okay, Mayang. Tinatawag ko ang iyong tagapagbantay at aligabay. Sana po ay nandito at bigyan tayo ng magandang mapipili natin, no? At sana ay bigyan tayo ng gabay, no, sa iyong aligabay para ito ay ituturo kung ano po ba ang katotohanan sa iyong buhay. Okay, sana po nandito po yung gabay mo at tinatawag ko si Mayang, no? Number 7. Okay, 7. Ang lucky number mo ay Mayang ay okay, ang lucky number mo ay 8 at saka 9 at saka 11. Okay, Mayang, ito na po para sa iyo. Sila po daw ay magkakabalikan. Gusto niya magkakabalikan pa ba sila? Okay. Unang ipapakita natin dito, Mayang, sa iyong gabay, nagpapakita dito lamang na iyong asawa ay posibleng nabibisi or something na pumupunta sa malayo dahil sa trabaho or something na lumalayo siya, no? Something na lumalayo siya sa iyo. Basta't lumayo siya at naghahanap siya ng para ikakabubuhay or something na posibleng malayo talaga yung trabaho niya dahil po sa kanyang gustong makamtan or makuha, no, or something ganon. Okay, yan po ang unang pinapakita dahil sa trabaho. Okay, nakikita naman natin dito sa pangalawang gabay mo, nakikita natin dito na pinapakita niya ang posibleng papasok pa lamang na parang something na pera para sa iyo. Posibleng magsusupport daw yung husband mo dahil po sa iyong pinagdaanan before dahil po ito ay parang mahirap, no? Mahirap daw na hindi po dapat na baliwalain niya dahil po sa inyong nakaraan. Okay. At nakikita natin dito medyo may malungkot, no? Ito ay unang balita mo sa iyong taong 2024. Unang balita nakikita natin dito yung husband mo is nanggaling po siya sa depression, trauma at mga problema sa sarili dahil po sa mga tungkulin niya, no? Matagal na itong naranasan niya pero ito ay hindi mo alam. Dahil po sa pinapakita natin dito na yung husband ay may maraming naganap or na-experience before na hindi pa kayo nagsasama at hanggang ngayon nandito pa rin yung trauma. Pero ito ay binabago niya, no? Kinokontrol niya ang kanyang sarili na hindi siya pwedeng mawawala daw sa landas. Okay. Okay? At hindi pa natin nasagot yung asawa mo ay babalik pa sa iyo. Ito ay mga future lamang na posibleng nangyayari sa buhay, sa totoong buhay ninyo. Okay, ito ay ipapakita natin yung pag-ibig naman. Okay, sa pag-ibig, sabi dito na gusto bang bumalik yung asawa? Yes, gusto niya daw na bumabalik, pero ito ay nakikita natin dito ay hindi po basta-basta yung desisyon na ito dahil po may mga pinaghawakan po kayo or something na may something na nangyayari dito na posibleng ikaw din is tawag nito, parang something na nakakasala, no, sa kanya. Parang something na may sala ka din dito dahil po sa problema, sa isang problema na pinapasok. Kaya po ito ay nangyayari na parang something na hindi pa posible. Pero ito ay gustuhin niya naman, pero gusto niya na mawawala na daw yung problema na nakabalandra sa iyo. Pero ito ay something may problema ka din at may problema din yung
asawa mo. Ito ay something na posible nyong mapag-usapan, pero ito ay masinsina na pag-usapan dahil ito ay may taong na-engage dito sa inyong problema. Kaya po ay posible pong babalik yung asawa mo basta't mag-usap-usap lang daw kayo at magkakaintindihan kayo at sana po ay may magpababa sa iyo dahil tinatangka na po ito before na posibleng inaayos ito pero binabaliwala talaga dahil hindi po posibleng mataas po yung enerhiya mo, mataas po yung parang something na pride na dapat na ito ay mangyayari talaga, no, or something ginugusto mo before, pero ngayon is parang something may nagsisisi pero ito ay mangyayari ulit sa takdang panahon pa, no? Yan lang po, Mayang. Sana po ay naintindihan mo, Mayang. Maraming salamat, Mayang. Ayan. Okay. Malapit na tayong na nalulubat. Okay, kay Shin. Ay, sino pa to? Okay. Walang number, no? Si Shin. Okay, Shin, maglagay ka ng number. Okay, number. Okay, dito na lang tayo. May nagbibigay ng number. Okay, si RV, no? 6. Magkakabalikan pa ba kami ni Brent John? Okay, ni RV. Tignan natin yung kapalaran at gabay. Sana po ay nandito po yung gabay mo. Tinatawag ko ang gabay ni RV. Sana po ay nandito at makikita natin, no? Sa ating mga gabay. Okay, base po sa iyong gabay dito, nakikita natin unang gusto niyang magkakabalikan ba daw sila ni Brent Chan. Okay, ni Brent Jan. Okay. Ito ay unang babasahin natin. Ito ay malungkot, no? Or something na parang something na risky yung buhay, na parang something na napuno ng galit, inggit, puno ng something na pagsisisi, or something na puno ng hindi maganda, no, yung nakaraan, no? Ito ay una. Okay, una, bakit po daw nagkakahiwalay kayo? Unang pangitain dito. Una ay parang something na may problema o may dinadala talaga yung tao na iniibig mo. Before pa, hindi pa kayo, may something sa background niya, is may something na tinutusok talaga siya or something na hinahabol siya talaga sa isang problema. Okay, hindi na natin banggitin dahil hindi naman ito kasama sa iyong kagustuhan or something na mabasa. Ito ay mga pangitain lamang. Brent Jan. Okay. RV, ito ay pangalawang beses. Nakikita natin dito, pangalawang beses na nagkakabalikan kayo or something nagkakasundo kayo. Pero ito ay ginagawa niya talaga lahat before or something na since nagkakasama kayo, ginagawa niyang lahat. Lahat ay masaya ka dahil po ito ay kagustuhan or something na may pangyayari. At pagsasama, ito ay masaya talaga kayo, no? Sa unang pagsasama. Pangalawang beses, ito ay nakikita naman natin dito, lumalayo dahil sa trabaho or something, lumalayo siya dahil sa kanyang motivation sa buhay or something na gusto niyang ma-improve or something makuha or makamtan ang kanyang mga kagustuhan or mga dreams sa buhay. Pero ito ay kagustuhan naman ninyong dalawa dahil sa inyong matagal na, no, na parang something na LDR or relation, na kahit malayo po kayo, may mga relasyon po kayo, something nagsasama po kayo, pero something na hindi talaga pwedeng magsasama kayo panghabang kasi po may mataas po na posisyon o may mataas na hindi daw dapat na iwanan niya ang kanyang tungkulin. Ito ay trabaho. Okay. Sa nakikita natin dito, may posible pong may papasok. Okay? May papasok po dito, RV. Ano pong papasok dito? Ito po ay something na puting babae. Ano pong puting babae? Ito daw ay magdadala ng swerte or imamanipulate po daw niya ang isang tao or yung pag-ibig na kay Brent Jan. Okay. So, madaling isipin or madali namang maintindihan, ito ay may papasok na posibleng maghihipno or something na nagugustuhan ni Brent ang isang taong ito dahil ito ay nakikitaan niya ng oportunidad na posibleng ikakayaman niya or something na magdadala niya sa kagandahan or kasaganahan or something na parang something na swerte daw sa kanya. Okay. So sana po ay wag kang magalit, RV. Ito ay pangitain lamang, no? Base sa ating binabasa.
Okay, yan lang po para sa iyo, Brent Chan. Okay, sa pagbabalikan naman, sasagutin kita, sa pagbabalikan naman, straight to the point, ito ay posibleng half and half, no, or 50-50, dahil po sa mga nangyayari sa kanyang buhay, dahil iba po ang inyong kagustuhan at iba din ang kanyang kagustuhan, kaya po ay nagsasama lang kayo sa pananalian dahil sa kanyang mga kagustuhan or nakikita sa iyo, pero ito ay naghahanap pa siya ng oportunidad. So yan lang po para sa iyo, RV, sa ngayon. Ayan, maraming salamat. Okay, tayo para kay Shen, no? Shen 12. Ay, che, wala pa tayong 12, ano lang, 10 paubos, no, pababa, walang 12. Okay, 10 pababa lang po yung hinihingi kong number. Wag lapas, no? Okay. Dito tayo kay RD. Makapagpapasok po ba ako ng board exam this March 2024, number 9? Okay, sa number 9, kung siya po ba ay makapasok sa board exam or makapasar sa board exam, tingnan natin si RDs. Okay. Sa iyong gabay at aligabay, tinatawag ko ang gabay ni RD. Sana po ay makita natin dito base sa iyong kagustuhan at malaman ngayong hapon. Tingnan natin ang iyong kagustuhan. Kung ikaw po ba ay tinutupad or binigyan po ba tayo ng magandang dasal or daan sa iyong gustong malaman ngayong taong 2024. Okay, unang pinapakita natin dito, maganda po yung swerte na papasok sa iyo ngayong taong 2024. Dahil ito ay may mga motivation, malakas po yung motivation at paniniwala sa sarili. At competitive ka, no? Nakikita natin dito yung competitive mo, lakas mo, yung swerte mo, yung tapang mo. Okay, yan po ang pinapakita. At pinapakita natin dito yung future or rise, no? For something na magdadala ng gabay or magdadala ng liwanag. So, ibig sabihin, ito ay makakapasok ka daw or makakapasa ka daw kapag ito ay paghirapan mo, no? Or something na bigyan mo daw ng intindi or lakas yung sarili mo. Okay, wag ka pong mawalan ng pag-asa dahil may positibo ka, pero wag ka pong masyadong overthinking minsan dahil nakikita natin dito, nawawala po yung mind mo or something na nagbibigay ka ng overthinking or something nagsishake ka or something na parang may mga ginagalaw yung isipan mo or malikot lang po yung isipan mo. Okay. Okay, so nakikita natin dito, yes na yes po. Base sa card mo, yes. Or base sa gabay mo, yes na yes po. Dahil po nakikita natin to yung mga future na posibleng magpababago sa buhay mo. So yan lang po para sa iyo. Yes na yes po. Makapagpasa ka sa number 9. Maraming salamat para sa iyo. Maraming aso dito, no? Ayan. Okay, wag 12, no? Ang number lang natin dito, 10 pababa. Okay? 10 pababa lang at saka yung gusto ninyong ipabasa. Okay. Dito tayo ni Mary Ann. 8. May chance pa bang bumalik at maayos ang pamilya namin ulit ni Ronald? Okay, ni Mary Ann. Tingnan natin ang gabay at aligabay ni Mary Ann. Tinatawag ko ang iyong gabay at aligabay ni Mary Ann. At ang binigay niya, number 8. Okay, Mary Ann, ito na po para sa iyo. Kung may chance pa ba siya, no? May chance pa ba siya na bumalik po daw ang kanyang ulit ang kanyang husband, no, sa kanyang pamilya. Okay, tingnan natin. Okay, Mary Ann, unang pakikita natin dito, unang pinapakita sa ating gabay, siya po ay yung husband mo, elegant or something na parang something na may swerte or something na may alas yung husband mo, no? Or something si Ronald, ito ay may malaking tinatago or may malaking negosyo sa buhay, no? Or something na makapagtindig talaga siya sa kanyang sarili. Dahil siya po ay may angkin or something na may ability talaga na nasa kanyang dugo na posibleng humahanap or makahanap ng magandang pagkikitaan. No, hindi siya magugutom. Dahil sa nakikita natin dito, maganda po ang kanyang swerte or papasok na swerte. Okay, kang Ronald po ito, binabasa lang natin. Okay, at pinapakita natin dito na siya po ay mahilig, no, sa mga bagay-bagay, mamahaling bagay.
may mga gusto niyang makuha or makamtan dahil ito po yung best wishes niya or matagal na niyang kagustuhan. Base po dito sa pangalawang gabay mo, nakikita natin dito, Mary Ann, na siya po ay medyo may kalungkutan or something na hindi siya masyadong nakakatulog dahil something na may ginagawa, no? Or something na may iniisip siya ng malalim. Malalim po yung iniisip niya dahil po sa inyo. Okay? So, may chance po ba? Sabi niya, may chance po bang bumalik? Yes, may chance pong bumabalik. Pero ang kulang na lang mo dito is attention. Bigyan mo siya ng oras, attention, at saka mag-usap-usap kayo in person. Dahil sa nakikita natin dito, may kahit hindi siya masyadong nakakatulog, may iniisip talaga siya. Pareho po kayo, Mary Ann, no? May masyado po kayong malikot yung pag-iisip ninyo. Parang something na stress dahil po sa inyong mga problema, no, na pinagdaanan, no? Kaya po ay something na hindi ka masyadong nakakatulog dahil gusto mo pa siyang pabalikan dahil po may something na gusto pang ipaparating, no, or something na gustong makukuha. Okay, sabi daw dito sa inyong pangalawang gabay, na sabi niya dito na posible pong babalik, no, ang kulang na lang is ang attention na lang. Okay, at nakikita natin dito, makamtan mo daw yung swerte na posibleng papasok ngayong taong ngayong buwang Pebrero, no? Ngayong Pebrero, posible pong papasok po ito or may something na taong darating. Siya po ang tinutukoy dito. At aantayin mo lang. Pero, Mary, base po dito sa iyong gabay, ikaw po ay may problema din. Ano pong problema mo? Dahil sa nakikita natin dito, may matinding pagsisilos, may matinding kapabayaan, no? Minsan po may kapabayaan po ang nangyayari. Ano pong kapabayaan? Ikaw po ang tinutukoy sa inyong gabay. Okay, at ayusin mo muna yung sarili mo bago mo ayusin yung buong pamilya mo. Okay, unahin mo muna yung sarili mo. Huwag mo munang galawin yung pinakalas na alas mo na posibleng magbibigay ng daan upang magkaayos-ayos kayo. Okay, unahin mo daw yung sarili mo muna. Okay, dahil po may something na problema mo yung sarili mo. Understood naman, no, na dahil nagawa mo lang ito dahil sa nangyayari sa iyong buhay. Pero ito ay posibleng baguhin mo muna, ipapakita mo muna na inaayos mo muna yung sarili mo. So yan lang po, maraming salamat. Okay. Okay guys, hindi po ako masyadong magtatagal ngayon dahil po ito ay yung yung baterya ko is kunti na lang, hindi ko masyadong na-charge yung yung cellphone ko. Okay, wag mag-alala, no? May naman tayo, no? Baka magla-live po ako mamaya, no? Pagkatapos na ma-full. Okay, ngayon yung baterya ko is 11 to baba na siya, no? So, kapag mawawala po ako, huwag kayong matulala or ma-shock. Dahil ito ay udyat na wala na ang baterya or lobat na. Okay? So, okay, dito tayo sa Okay. Kay tayo? Kay Kai. 8, meron po bang magsiseryoso sa akin? Oh, pursue. Connection, thank you. For connection. Ano ba yan? Meron po bang magmaseryoso sa akin o mag-pursue? Okay. Alam ko na, gets ko na. Okay, from Libra Girl. Okay, Libra Girl, tignan natin sa 8. Okay, sa 8, Libra Girl, gabay at aligabay tinatawag ko. Sana po ay nandito upang mabasa natin ang iyong kagustuhan at malaman ngayong hapong ito. Papasok na 2024, tignan natin ang iyong mga swerte at gabay kung ikaw po ba ay binigyan ng magandang swerte. Okay, Arian, ito na po para sa iyo ni Mac, no? Ay, hindi pa. Ni Libra Girl. Okay, Libra Girl, ito na po para sa iyo. Okay. Libra Girl, unang babasahin natin. Okay, gusto mo, no? Ang unang babasahin natin, yung isipang magulo.
Ano pong isipang magulo mo? Libra girl, may masyadong ano ka no, mataas po yung advantage or masyadong advantage ka no or something na ayaw mo talaga no or something na ayaw mo talagang mangyayari dahil sa mga pinapakita sa kapanahunan ngayon, no? Or Libra girl, parang something na ano ka lang, parang something na gusto mo lang na perfecto, no? Or something na gusto mong pag-isipan, parang something na madali kang madi-discourage or something na yung malikhain po yung isip mo, no? Ayaw mo talaga sa mga hit or something na mangyayari na posible sa iyo, no? Or something na natatakot ka, no? Parang ganon. Okay, unang pinapakita dito. Dahil sabi mo, may magsiseryoso ba sa akin? Okay, yan po ang unang pinapakita dito. Unang pinapakita mo sa iyong gabay na posibleng naguguluhan ka. Meron na pero naguguluhan ka. Nandyan na pero ayaw mo. No? Parang something na pag-iisipan mo. Sinasayang mo. Okay. Pangalawa, nakikita natin dito, yes, nandyan na po yung abundance, malakas, mas magisig. At mas swerte dahil may trabaho, nagpapakita ng motibo sa'yo. Pero, Libra girl, sasagutin kita dyan, no? Malakas po yung ano mo, no? Yung isipan mo. Medyo, ano lang, no? Parang something na dirty-minded ka lang, no? Kasi pinapangunahan mo yung sarili mo. Okay, nakikita natin dito, nandyan naman yung aura mo, nandyan naman yung swerte mo, nandyan naman yung magisig ng katawan mo, nandyan naman yung kagandahan mo. Okay? So, lahat naman tayo may maganda pero may katangian or may something na iba't ibang katangian na kagandahan tayo. Kung meron tayo. Okay. So, sa nakikita natin dito, may naiinggit sa'yo. Dahil ang taong ito, may nagkagusto sa'yo pero binabaliwala mo. No? May taong parang something na iniinggitan ka or ginagalit ka dahil po sa kagustuhan pero ikaw ay mapili. No? Ayan po ang pinapakita. Pero may kaswertihan ka, Libra girl, no? Base po sa iyong gabay, may kaswertihan ka. Ano pong mga swerte ito? Dahil lapitin ka sa mga swerte, madali ka pong papasukan ng mga blessing or swerte or something na pera ang pag-usapan, mga regalo or something na galing sa ibang tao. Basta sa ibang tao, yan po ay mga blessing or swerte. Yan po ay nakapaganda sa iyo. So, yan lang po, Libra girl. Maraming salamat. At God bless po sa iyo. Okay. Pero ngayon mga kagabay at aligabay, dito na lang muna tayo. Baka babalik po ako mga 3 or 4, no? 4 bago mag-pull ang ating cellphone dahil medyo lubat na po ang inyong Tarot Boy. Nandito lang po tayo. Ito po si Tarot Boy at maraming salamat at God bless sa iyo, no? Babalik po kayo. Huwag kayong mag-alala at mababasahan ko po kayo ulit mamaya. Okay. Maraming salamat. God bless po sa iyo.